Ako si Karen at ito ang aking kwento. Sa edad ng 27 ay wala pa akong nagiging boyfriend. Hindi naman ako pangit. Pihikan lang talaga ako sa pagpili ng lalaking mamahalin ko. At ang nais ko ay kung sino man ang unang maging boyfriend ko, siya na din ang lalaking pakakasalan ko at pakikisamahan habang buhay. Hanggang sa kinuha akong maging ninang ng anak ng kaibigan ko at doon ko nakilala si Dexter. Ang cute-cute naman ng inaanak ko. Wika ko habang nilalaro ang inaanak ko at panay naman ang hagikik nito. Kanino pa ba magmamana kundi sa cute din na mama? Wika ng kaibigan ko. Mare, pare, pasensya na. Hindi ako nakahabol sa simbahan. Galing pa kasi akong trabaho eh. Biglang bungad na isang gwapong lalaki. Naku, okay lang pare. Naiintindihan namin. Halika, tuloy ka. Karen, si Dexter nga pala. Ninong din siya ng anak namin. Kaya kumpare mo na din siya. Single din yan. May panunuksong wika ng kaibigan ko. Uy, ano naman? To talaga? Nahihiyang wika ko. Pareho kayo. Malay mo, di ba? Nangingiting wika nito. Uy, ano ba? Nakakahiya. Pagsaway ko dito. Tama na yan. Namumula na yung kaibigan mo, Mare, oh. Lalo tuloy gumanda. Wika ni Dexter. Uy, nagagandahan siya. Ligawan mo na agad. Huwag nang patorpe-torpe. Oy, hindi ka na bumabata, no? Mas lalo pang nanukso ang kaibigan ko. Pwede ba? Nakangiting tanong nito. Pwedeng pwede. Di ba, Karen? Wika ng kaibigan ko. Mitch naman eh. Saway ko dito. Mabait naman yan si Dexter. Matagal na silang magkaibigan ng asawa ko. Hindi ko nga lang alam kung bakit hindi nagjojowa. Hindi naman bakla. Wika nito. Pihikan lang, Mare. Wika ni Dexter. O baka torpe. Panunukso ng kaibigan ko dito. Pareho kayo nitong friend ko. Masyado tong pihikan. Kayo na lang kaya. Wika pa nito. Ay, grabe siya oh. Pala desisyon sa buhay ng iba. Wika ko at nagtawanan na lamang sila. Kung gusto niyo lang naman, kung ayaw niyo itiwag. Wika pa nito. Kinabukasan, may bigla na lang tumawag sa akin. Hello? Sino to? Ako ito. Si Dexter. Pasensya na. Hiningi ko yung number mo kay Mitch. Nahiya kasi ako na hingin mismo sa'yo kahapon. Wika nito. Bakit? Tanong ko. Pwede bang ligawan kita? Nagulat ako sa tanong nito. Ha? Yayayain din sana kitang kumain sa labas. Kung papayag ka. Wika pa nito. Nasa trabaho ko ngayon eh. Sagot ko. Anong oras ang out mo sa trabaho? Susunduin na lang kita at sabay na tayong mag-dinner sa labas. Pwede ba? Tanong nito. Sige. Sagot ko. Salamat. Masayang wika nito. Pagkatapos naming kumain sa labas ay inaasahan kong ihahatid niya na ako sa amin. Ngunit huminto ito sa isang bahay. Bakit tayo huminto? Kaninong bahay ito? Takang tanong ko. Sa amin. Sagot nito. Ano? Bakit mo ako dinala dito? Kinakabahan kong tanong. Ipapakilala kita sa mama ko. Nagulat ako sa sinabi nito. Ha? Pero hindi pa naman kita sinasagot Wika nito. Para malaman mo na seryoso talaga ako sa'yo. Halika na. Pumasok tayo sa loob. Wika nito. Sandali lang. Nahihiya ako. Hindi ako handa na makipagkilala sa magulang niya. Huwag kang mag-alala. Mabait ang mama ko. Kaming dalawa na lang magkasama sa buhay. Solong anak ako. At matagal nang sumakabilang buhay ang papa ko. Wika nito. Ganun ba?
Pero sana sinabi mo man lang sa akin na pupunta pala tayo dito. Hindi gantong biglaan. Wika ko. Okay lang yan. Halika na. Wika nito. Salamat naman at may dinala ng girlfriend dito ang anak ko. Matagal ko na siyang sinasabi ang mag-asawa at nang magkaapo na rin ako. Wika ng mama niya. Ho? Hindi pa po kami. Naiilang kong sagot. Ha? Nagulat ito. Nililigawan ko pa lang po siya, ma. Wika ni Dexter. Ganun ba? Kung gusto mo naman itong anak ko, bakit pa patatagalin, hindi ba? Wika nito. Ho? Huwag kang mag-alala. Mabait naman yung anak ko. Masipag sa trabaho. At sinisiguro ko sa iyong magiging isa siyang responsableng padre di pamilya. Wika pa nito. Nakipagkita ako sa kaibigan ko upang hingi ng opinyon niya tungkol sa amin ni Dexter. Gusto mo ba? Mahal mo? Tanong nito. Pakiramdam ko, nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Sagot ko. Gano'n naman pala Pakasal na agad. Wika nito. Okay lang ba yon? Kahit hindi ko pa siya kilalang lubusan? Naguguluhan kong tanong dito. Sa pagkakakilala ko naman sa kanya, mabuti siyang tao. At ang importante din, hindi babaero. Masyado daw siyang pihikan sabi ng asawa ko. Sa'yo nga lang daw nagka-interes. Wika nito. Sana nga kung ano yung kabaitang ipinapakita niya ngayon. Ganun talaga siya. Sana hindi siya magbago. Wika ko. Sinagot ko siya at di nagtagal ay nagpakasal din agad kami. Mahal kita. Masayang masaya ako ngayong kasal na tayo. Dahil akin ka na. Asawa na kita. Malambing na wika nito. Parang napakabilis ng pangyayari. Pero wala akong pinagsisisihan. Dahil mahal na rin kita. Wika ko. Pangako. Pakamamahalin kita habang buhay. Magsasama tayo hanggang wakas. Wika nito. Oo, Renz. Dahil ipinangako ko sa sarili ko na kung sino yung lalaking pinili kong makasama sa buhay. Paninindigan ko na panghabang buhay ko siyang sasamahan kahit na anong mangyari. Wika ko. Salamat. Maraming salamat. Dahil ako ang maswerteng lalaki na napili mo. Wika nito. Sa ilang buwan naming magkasama sa bahay nila, may mga napapansin na akong pagbabago sa kanya. O baka gawain niya talaga yon at ngayon ko pa lamang natutuklasan. Matulog ka na, Karen. Wag mo lang hintayin si Dexter. Siguradong madaling araw na yun uuwi. Ganyan siya kapag rest day niya kinabukasan. Nakikipag-inuman sa mga katrabaho. Wika ng mama niya. Nag-aalala lang po kasi ako Baka umuwing lasing nakamotor pa naman. Wika ko. Hayaan mo na. Sa tinagal-tagalin na sanay na rin ako, awa ng Diyos, hindi naman siya naaaksidente. Wika nito. Sige po, ma. Mauna na po akong matulog. Wika ko. Sige na, at mapupuyat ka lang. Mamaya pa yun uuwi. Wika nito. Kaka-stress. Hindi man lang inisip na may nag-aalala sa kanya dito sa bahay. Naiinis kong wika sa sarili. Nakatulog na ako at nagulat na lang ako na may marahas na humahalik sa akin. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko, nakakagigil. Gigil na wika nito. Oh, Dexter, kauuwi mo lang? Anong oras na ba? Tanong ko dito. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa marahas na paghalik sa akin. At teka lang, ang baho mo. Amoy alak Pagtutol ko sa ginagawa niya. Ngunit mas lalo lamang itong naging agresibo. Ano ba? Nasasaktan ako? Ayoko! Wika ko habang nagpupumiglas sa kanya. Bakit ayaw mo? Asawa kita. Inis na wika nito. Antok na ako Sagot ko. Wala akong pakialam. Asawa kita.
karapatan kong angkinin ka. Galit na wika nito at pilit akong inangkin. Ano ba? Dexter, nasasaktan ako. Tama na. Umiiyak kong wika. Ngunit ipinagpatuloy niya lang ang pag-angkin sa akin na tila ba mas nasisiyahan pa siya sa mga daing ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin sa akin yon. I'm sorry. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Sorry. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pipilitin. Wika nitong sising-sisi sa nagawa niya. Ngunit hindi ko pa rin mapigil ang pagtulo ng mga luha ko. Dana, please. Sorry na. Patawarin mo ko. Pang-aamo nito sa akin. Nagsisisi ako kung bakit nagpakasalagad ako sa'yo. Pakiramdam ko, marami ka pang gawain at ugaling itinatago sa akin. Hindi pa kita lubusang kilala. Umiiyak kong wika. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mahal na mahal kita, Karen. Patawarin mo na ako, please. Hindi na mauulit. Pangako. Wika nito. Lumipas ang ilang buwan at buntis ka? Masayang tanong nito. Oo. Sagot ko. Ma, buntis si Karen. Magiging tatay na ako. Magkakaapo ka na, ma. Masayang masaya ito na ibinalita sa mama niya. Talaga? Ay nako, ang saya-saya sa pakiramdam. Kaya ikaw, Dexter, umayos ka na, ha? Huwag mong bigyan ng ikaka-stress yung asawa mo at nang hindi maapektuhan ng bata sa sinapupunan niya. Pagkalabas sa trabaho, uwi agad sa bahay. Huwag mong pinag-aalala lagi ang asawa mo. Wika ng mama niya. Opo, ma. Hindi na. Promise. Wika nito. Isang gabing mahimbing akong natutulog ay nagising na naman ako sa mararahas na halik nito sa akin. Dexter, amoy alak ka na naman. Nakainom lang ako ng konti. Wika nito. Teka lang, ayoko. Kita mo ng laki ng tiyan ko. Okay lang naman yan. Wika nito. Ayoko sabi eh. Inis kong tanggi sa kanya. Sa gusto ko eh. Galit na wika nito. At marahas akong hinila palapit sa kanya. Bitiwan mo nga ako. Sa inis ko ay bigla ko siyang itinulak na mas lalong ikinagalit nito. Tangyak, bakit ka ba nanulak, ha? Wika nito sabay hampas sa akin at hinila ako sa buhok. Aray ko, Dexter, tama na, buntis ako! Pagmamakaawa ko sa kanya. Huwag mo kasi akong gagalitin para hindi ka nasasaktan. Galit na wika nito. Maras niya akong hinila at pilit inangkin habang sinasaktan. Patuloy ako sa pagmamakaawa, ngunit tila siya bingi na walang naririnig. At sobrang nasisiyahan na nakikitang nasasaktan ako habang inaangkin niya ako. Tama na! Tama na! Maawa ka sa akin, Dexter! Tama na! Hindi ko na kinayang sarilinin pa ang lahat. Isinumbong ko siya sa mama niya. Isinumbong ko ang mga pananakit niya sa akin. Ano na bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo pinagbubuhatan ng kamay ang asawa mo? Buntis siya! Hindi mo lang ba naisip na baka kumapa ng bata sa sinapupunan niya? Galit na wika nito. Sorry, ma. Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi makontrol ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit nagagawa ko to. Karen, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ayoko nasasaktan ka. Wika nitong sising-sisi na naman sa nagawa niya sa akin. Pero bakit mo ginagawa? Umiiyak kong tanong. Hindi ko alam. Saka lang ako nahihimas-masan kapag tapos na. Nangyari na. At sising-sisi ako. Hindi ko gustong gawin pero nagagawa ko. Wika nito.
Huwag ka na kasing iinom ng alak. Ibang epekto sa'yo ng alak. Nagiging demonyo ka kapag nakakainom. Wika ng mama nito. Ma, natatakot na ako. Natatakot ako sa kung ano pang pwedeng magawa niya sa akin. Uuwi na ako sa amin. Wika ako. Ano? Karen, please, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Umiiyak na wika nito. Karen, huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Kasal kayo. Asawa mo siya. Huwag mo siyang sukuan agad. Pinagsisisihan niya naman ang nagawa niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Magbabago rin siya. Wika ng mama niya. Naging maayos uli kami hanggang sa maisilang ko ang anak namin. Masayang masaya siya at kitang kita ko naman na mahal niya ang anak namin. Ang pogi-pogi ng anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng mama mo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pictures muna tayo, Karen. Lapit ka sa amin dito ni baby. Smile! Oh, isa pa. Ayan, may pang-upload uli ako. Mahilig siyang kuhanan kami ng pictures ng anak ko. Panay ang upload niya sa social media ng mga pictures namin at ipinagmamalaki niya kami sa mga kakilala at kaibigan niya. Na kami daw ang buhay niya at mahal na mahal niya kami, na tila ba isa siyang perpektong asawa at isang perpektong pamilya kami. Akin na muna si baby, paliliguan ko. Wika ako. Ako na lang. Pahinga ka muna dyan. Gusto ko ako mag-aalaga sa kanya tuwing wala akong pasok sa trabaho para makapagpahinga ka din. Araw-araw kang pagod sa pag-aalaga sa kanya. Wika nito. Salamat. Wika ako. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa patuloy mong pag-uunawa sa akin kahit marami akong pagkakamali. Wika pa nito. Hanggang isang gabi, naranasan ko na naman uli ang kalbaryong pinakaiiwasan ko. Naramdaman ko ang mararahas na halik nito at ang higpit na mga hawak niya sa katawan ko. Dexter, nasasaktan ako. Pwede naman tayo mag-lovemaking na hindi mo ako nasasaktan, di ba? May pagmamakaawang wika ako. Sorry, pero mas nag-e-enjoy ako kapag nasasaktan ka. Wika nito na animoy demonyo na naman siya sa paningin ko. Ano? Dexter, bakit ka ba ganyan? Bakit ka ganyan? Tagot kong tanong sa kanya. Sobra-sobra na ang trauma ko sa kanya. Hindi ko din alam. Wika nito. Dexter, masakit. Tama na. Maawa ka sa akin. Tama na. Sandali lang naman to eh. Tiisin mo na lang. Gigil na wika nito. Ayoko na. Ayoko na ng ganito. Sigaw ko dahil punong-puno na ako. Ano? Ayaw mo na sa akin? Galit na tanong nito. Oo, ayoko na. Pagod na ako sa ganito. Mabuti pang maghiwalay na tayo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Akin ka lang, naiintindihan mo ha? Akin ka lang. Galit na wika nito habang patuloy akong sinasaktan. Tama na! Pinsiwan mo ako! Tama na! Bigla ko siyang itinulak ng malakas at tumakbo palabas sa aming kwarto. Saan ka pupunta ha? Hindi mo ako matatakasan. Akin ka lang. At hindi ka pwedeng umalis dito sa bahay. Dito ka lang. Sigaw nito habang hinahabol ako. Takot na takot akong kumatok sa kwarto ng mama niya upang humingi ng saklolo. Ma, buksan mo to! Tulungan mo ako, ma! Bakit? Ano naman bang nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Ma, si Dexter, nananakit na naman. Sumbong ko dito. Ano? Karen, halika na. Bumalik na tayo sa kwarto natin.
Mahinahong wika ni Dexter habang papalapit sa amin. Hindi, ayoko na. Tutol ko. Ano na naman bang ginawa mo, ha? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Galit na tanong ng mama niya. Ma, kailan ka ba magbabago, ha, Dexter? Kapag tuluyan ka ng iniwan ng mag-ina mo? Wika pa nito. Ma, sorry. Karen, sorry. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak natin. Wika nito na animoy maamong tupa. Sasaktan mo ko. Tapos pag nahimasmasan ka, magsusori ka. Tapos gano'n na naman uli. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Hindi lang katawan ko. Pati puso't isip ko pagod na. Hindi ko na kaya. Umiiyak kong wika. Please, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo kong sukuan. Tulungan mo akong ayusin ang sarili ko. Pangako, magbabago na ako. Magbabago ako. Pagmamakaawa nito. Kailan? Kailan, Dexter? Kailan? Pilit kong tinitiis ang lahat. Dahil sa pag-asang isang araw magbabago ka rin. Dahil ayokong tuluyang masirang pamilya natin. Pero dahil sa kagustuhan kong maging maayos ka, ako naman itong nawawasak. Durog na ako. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka sa akin. Wika ko habang patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Pagod na ako at ang tanging nais ko na lamang ay ang makalaya sa kalbaryong kinasadlakan ko. Karen, bigyan mo pa sana ng isa pang pagkakataon ng asawa mo. Kawawa naman siya. Sising-sisi siya sa nagawa niya sa'yo. Wika ng mama. Ma, kahit ako, sa halip na sa sarili ko ako maawa, mas naawa ako sa kanya. Napakamartir ko. Hindi kaya ng konsensya ko na basta na lang siyang iwan. Ano kaya ko? Ipatingin natin siya sa psychiatrist. Kailangan niya ng professional help, ma. Wika ko. Ano? Hindi baliw ang anak ko. Wala kaming lahing baliw. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Pagtutol nito sa sinabi ko. Ma, hindi naman ibig sabihin na nagpakonsulta sa psychiatrist ay baliw na. Walang nakakahiya doon. Kung mahal niyo ang anak niyo, papayag kayo at kukumbinsihin niyo siya na magpatingin sa doktor. Wika ko. Walang sino mang nakakaalam sa pamilya at mga kaibigan ko sa tunay kong pinagdaraanan. Mahilig mag-post sa social media ang aking asawa na mga pictures namin na akala mo masayang pamilya kami at isa siyang perpektong asawa. Ngunit sa likod ng mga larawang yon ay isang sadistang asawa na halos ayoko nang lumabas ng bahay dahil hindi ako nawawalan ng mga pasa sa katawan. Iniiwasan ko ang mga puna at tanong ng ibang tao. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang lahat. Mahal ko siya at ayoko sana siyang sukuan. Sa pagbabaka sakaling magbago pa siya, alang-alang sa aming pamilya. Ngunit paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Wala nang silbi ang mga pagsisisi niya at paghingi ng tawad. Dahil dumating ang araw na wala na akong ibang maramdaman kundi galit sa mga pananakit niya sa akin at takot sa maaari niya pang magawa sa akin. Tuluyan ko na siyang hiniwalayan, ngunit hindi ko siya inalisan ng karapatan sa aming anak. Malaya niya itong nadadalaw at naipapasyal anumang oras. Hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, ay naging mabuting ama naman siya sa aming anak. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway kinapulutan niyo ng aral ang aking kwento. Muli, ako si Karen at ito ang aking kwento.